Gusto ko lang po sanang malaman kung kayo po sa sarili nyo ang nagkiklaim na sugo kayo ng Diyos. Kapatid, makasabat po ako. Kung sakali po bang sabihin ko na ako'y sugo ng Diyos, meron po ba kayo nakikitang masama doon? Wala po. Kaya lang po, ang gusto ko pong malaman yung, di po ba lahat po karamihan po ng sekta, lahat po halos ng religious groups, kiniklaim na sila ay sugo ng Diyos at kung aanib sa kanila, ay doon makikita ang kaligtasan. Ngayon, gusto ko po sanang malaman kung paano kayo in-acknowledge po ba kayo ng inyong followers o kayo lang po mismo sa sarili nyo ang nagkiklaim na kayo ay isang sugo ng Diyos? Ito po yung kapatid. Salamat po sa inyong tanong. That is a very intelligent question. Napaka matalinong tanong yan. Ngayon, ganito po yan kapatid. Ang isang tao po ay hindi makakatanggap ng salita ng Diyos sa kanyang kabuuan kung hindi po pagkaloob ng Diyos. Yan po ay isang prinsipyo ng Biblia. Huwag niyong kakalimutan yan. Basahin natin ang Mateo 19:11, kapatid na Mel. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Ayan. So, there is no possibility whatsoever na ang isang tao makatanggap ng salita ng Diyos kung hindi kaloob ng Diyos sa kanya. Agreed, Brad Mel? Agreed po yan, kapatid na Eli. Para maintindihan niyo po ang punto ko, hindi pa po yun ang sagot ko. I'm just laying to you the basis na yung principle ng Biblia, yung principle ng Diyos, yung pong salita ng Diyos, yung katwiran na sa Biblia, yung karunungan, hindi po yun matatanggap ng kahit na sino, malibang ipagkaloob ng Diyos. Naniniwala po kayo doon. Hindi pa po ako pinag-uusapan. We are just laying the basis. Unang-una po kasi, kapatid, dapat yung possibility tinitignan natin, ano ba ang possibility sa ating panahon? Gaya ng obserbasyon nyo, nasa Biblia po yung possibility ng obserbasyon ninyo. Basahin natin ang unang Juan 4:1, Brad Mel. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ayan, ang possibility, ang ating pinag-uusapan, kapatid. Ang possibility, maraming bulaang propeta ngayon. At yung mga bulaang propeta, hindi naman nila sasabihin sila'y bulaan. Kaya ang possibility sa mundo, may mga bulaang propeta. Marami po. Pero ang possibility isa pa, merong sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu. Subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Dahil merong sa Diyos, pero chances, mas marami yung mga bulaang propeta. Yun po ang possibility. Isama nyo ako sa susubukin nyo. Ngayon, para matiyak mo kung sino riyan talaga yung hindi naman bulaan, hindi naman sinungaling, maghahanap ka ng pruweba sa Biblia. Meron tayong isang pruwebang nakita na ang isang mangangaral pala hindi makakatanggap ng salita ng Diyos malibang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. So ang isa nating pagpapanuntunanan, nahahanap tayo sa mga mangaral, yung talagang sa Diyos, meron daladalang aral na salita ng Diyos, galing sa Diyos, binigay sa Kanya. At yung ibinigay sa Kanya, wala sa iba. Kasi hindi naman pwedeng lahat yan bigyan ng Diyos eh. Sabi nga, hindi matatanggap ng sino man ang mga salitang ito, liban na kung pinagkalooban siya. Yan po ang pamantayan. Kasi yung sugo, may tanggap na salita yun, may ibinigay na salita ang Diyos doon. Basahin natin ang 2 Korinto 5:18, Brad Mel. Datapwat, ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo
sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Brad Mel, ano ba yung sugo? Hindi ba pinagkatiwalaan ng salita? Po, kapatid na Eli, Pinagkatiwalay ka sa amin ng salita ng pagkakasundo. Kami mga sugo. O sabi ng mga apostol, sugo sila. Anong pruweba? Pinagkatiwala sa kanila yung salita ng Diyos. Ang sugo, may tinanggap sa Diyos, may pinagkatiwala yung salita. Hindi ka matatanggap ng sino man ang mga salitang ito, maliban na kung siya'y pinagkalooban ng Diyos. So, meron tayong clue. Sino ang sugo? Yung may ipinagkatiwala ang Diyos na salita. Alam niyang salita. Alam niya ang Biblia. Hindi siya maaaring ligaw o iligaw sa Biblia. Dahil ipinagtiwala sa Kanya. At kaya naman niya nalaman dahil meron siyang espiritu ng Diyos. Basahin natin ang 1:23 ng Kawikaan. magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Bang may espiritu, Brad Mel, nakakakilala ng salita ng Diyos o hindi? Nakakakilala po ng salita ng Diyos, kapatid na Eli. Ayun, kaya tama si Kristo. Sino man hindi makakatanggap ng pananalita ng Diyos, malibang ibinigay sa Kanya o ipinagkaloob ng Diyos. At kaya niya nakikilala at nauunawa dahil may espiritu na nagbubukas ng Kanyang kaisipan. Di ba ganon yun, Brad Mel? Tama po yun, kapatid na Eli. Ngayon, ako po hindi ako nagkiklaim na ako'y sugo ng Diyos. Hindi po ako nagkiklaim. Kahit kailan tanungin nyo sa aking mga kasama na i-claim ko. Iba kasi yung i-claim mo Pero, spontaneously from your being, mula sa iyong pagkatao, lumalabas yung salita ng Diyos na hindi matutulan. Iba na po ang ibig sabihin nun. I have to acknowledge God's gift in me. Kailangan po na akin namang kilalanin yung bigay ng Diyos sa akin. Yung pumbigay ng Diyos sa akin, wala sa mga pastor ng relihiyon sa iba't ibang mga relihiyon ngayon sa ating panahon. Na ako po kinikilala ko na yun bigay ng Diyos sa akin. Kaya tawagin nyo akong sugo o tawagin nyo akong alila, pareho lang po yun Yung po kasing sugo, alila, masyado lang pinalaki nyo yung salitang sugo Nakakala mo parang Panginoon na siya, hindi. Yung po sugo, alila, tawag po ng Biblia, alipin. Slave. Yun ang pinakamababa sa lahat na ranggo ng tao sa relihiyon. Yung slave o yung sugo. Basahin natin ang 2 Korinto 4:5. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yan, ang sugo po, alipin Yan, di ba talagang kahulugan ng sugo inutusan, Brad Mel? Opo. Kaya isinugo ka, halimbawa. Isinugo ko si kapatid na Mel dyan sa Nueva Ecija. Sugo ko si Brad Mel dyan yan ba'y mataas? Inutusan ko lang yan Parang ako rin, kung nangangaral ako, dahil meron akong nabasang utos ng Diyos sa Biblia, na pag alam mo yung totoo, ay ibahagi mo sa kapwa. Pag hindi mo ibinahagi, magkakasala ka. 4 ng Santiago, kapatid na Mel. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya nabasa ko po yan Sabi ko, nalalaman ko naman yung mabuti. Nung basahin ko Biblia, parang nasulat sa isip ko. Hindi naman ako may gawa nun. Ang katotohanan yan, kapatid hindi lang tayo magkaharap Kung magkaharap lang po tayo, papatunayan ko sa inyo na alam ko ang salita ng Diyos Kahit na halimbawa lagyan mo ako ng piring sa muka at buksan mo yung Biblia, ikaw na magbasa, i-recite ko sa'yo. Yun ang patutuo na alam ko yung salita ng Diyos. Yun naramdaman ko po sa sarili ko yung kapatid. Sabi ng Diyos, pagka alam mo yung mabuti, hindi mo ginagawa, kasalanan mo, alam ko yung mabuti yung salita ng Diyos malaman ng kapwa ko tao. Kaya ako nangaral. Kahit ano pa sabihin nilang pamimintas, diretso po ako.
Nangangaral ako ng salita ng Diyos kasi yun ang utos ng Diyos eh. Kung alam mo yung mabuti, gawin mo. Pag hindi mo ginawa, kasalanan sa'yo. Ayoko namang ako'y malublob sa kasalanan, kaya yung nalaman kong salita, pinangangaral ko. Kaya tawagin nyo kong sugo, kaya tawagin nyo kong alila, I do not care. Ang paniwala ko, yung salita ng Diyos na pinangangaral ko, hindi pinangangaral ng ibang ministro ngayon. Yun po sagot ko sa inyo. Ayan po, kapatid Maraming salamat po, Brother Eli.